yung gago? Di ko magets yung halaga ng anime paper bag ni ate. Ako ba yung gago kasi di ko kaya mag-sympathize kay ate na umiiyak na dahil ginamit yung anime paper bag niya? Nakalimutan ng ate ko yung work ID niya and hindi siya makapasok sa building. Tumawag siya sa amin, medyo early in the morning at humihingi siya ng tulong para mapalala move yung ID niya. Kahit medyo antok pa kami, nag-book ako ng Lala Move, naghanap si dad ng paper bag at sinecure namin gamit stapler para di mahulog ID niya. Kami na nagbayad, from Cubao to Taguig. When she got the ID, the first thing she did was to call us and reprimand us kasi apparently ang ginamit namin na paper bag had a design of an anime character from a game that she played. Honestly, hindi ko pinansin yung design ng paper bag dahil medyo half asleep pa ako nun. It was a standard brown paper bag, hindi ko alam may design talaga siya. I said sorry kasi hindi namin talaga alam, pero I told her na it's just a paper bag. And at least she got to work. She got angrier and kept on scolding me through the phone, saying it's not just a paper bag. I brought it from abroad pa. I told her na the paper bag was in her possession now, so at least it is safe. She said, that's not the point. I told her na the paper bag wasn't torn or folded or tattered naman and is intact naman save for the small stapler markings. She said, that's not the point. I told her na the content of the paper bag was important because she needed to get to work. She said, that's not the point. Then she started crying and continued to scold us. I told her that we were unaware of the paper bag's design or importance and we're sorry for that. But she was still angry and accused us with, wala kayong pake sa gamit ko. At this point, I was already frustrated. I asked her if the anime character on the paper bag was more important than getting to work. She said, that's not the point. She was so angry, I couldn't believe she was so furious over an anime paper bag. We already apologized and everything, and I don't know what else she wanted us to do or say. She hasn't even said thank you yet. Binaba ko agad yung cellphone kasi potek, hindi ako makapaniwala na umiiyak siya dahil sa paper bag. Tawag siya ng tawag pero di ko sinasagot. Kasi di ko rin alam kung anong gusto niyang mapala sa convo namin. Ako ba yung gago? Kasi di ko gets bakit ang lala ng iyak ni ate dahil sa paper bag. What do you guys think? Wala man lang nag-upvote. Ano to? Ay, thanks, Ampota, if the freaking paper bag was so important, why was it easily accessible? Freaking snowflake! Itinago niya sana kasi. Sus. Who was the... This is the most important question. Who was the character? Puro that's not the point, pero wala namang sinasabi. Sana tinago na lang niya kasi. Sunugin ko yung paper bag niya eh. No, OP, hindi ikaw yung gago, yung ate mo. Hell na! Ate, that paper bag was important to me though. Sunugin. Kesa sa that's not the point. Ate, that's not the point. Okay, porke? Parang LV na paper bag. Anime daw eh, anime daw. Kasi ang question dito, bakit pakalat-kalat yung paper bag? I mean, syempre clueless yung mga tao sa paligid mo, di ba? Ano man lang magsabi ka na thank you for giving, di ba? Pinadeliver yung ID, nakiusap siya na pwedeng ipadala yung ID niya sa, ipadala yung ID, ipalala move. Nagawa naman, napalala move, nasa kanya na. Ang hindi lang niya siguro in-expect, yung pangbalot, ginawang pambalot yung anime paper bag niya. What if, nandun siya sa room, pumasok si daddy sa room, tsaka si OP, hinanap yung ID, o din nahanap yung ID, naghanap tuloy ng paper bag sa loob ng kwarto ni ate. Tapos ang nakita lang na paper bag is yung may anime paper bag. I have a hunch it was a Genshin Impact paper bag. Baka. Kasi sinabi niya dito, marami siyang sinabi, that's not the point. Ang sinabi niya, it's not just a paper bag, I brought it from abroad pa. So binili niya pa abroad. May value. Oh. So yun nga, masakit kay ate kasi yung paper bag na yun binili niya pa sa abroad. So talagang bina-value niya. Let's just say na what if nakatabi naman pala yung paper bag? Eh yun lang talaga yung nakita nilang paper bag. Naakala lang nila paper bag. O sige, dito na lang natin ilagay yung ID. In-stapleran. Siguro yung stapler marks. What if nga nasa kwarto ni ate? What if nasa kwarto ni ate? Tapos yun lang yung nakitang paper bag. Yun. If it was so important, dapat nakabalot pa ng plastic yun at nakatago. Kasi,
binili mo pa sa abroad yung paper bag. Siguro naka-display, ewan ko kung paano ba kayo nagdi-display ng mga ganyang bagay ninyo. Kasi kung ganyan, ipapaano ko pa yun eh. Ipapa-frame ko. Kunwari, mahal ng bili ko doon. Tapos gustong-gusto ko talaga yung paper bag na yun. Mahal ng bayad ko sa ibang bansa ko pa nabili. Naka-frame yun. You know, this entire problem wouldn't exist if dinala niya yung ID niya. True! Pero ano naman, parang naisip ko, pinoprotektahan pa rin siya nung tatay niya. Kasi ayaw lang niya iabot yung ID nung girl dun sa Lalamove driver na nakatiwangwang lang. So talaga naghanap sila ng pang-wrap dun sa ID, ganon. Kasi, you know, maraming salamat po at nagawan niyo po ng paraan maibigay sa akin yung ID ko. Pero ang masakit na katotohanan, dahil sa kapabayaan ko or maybe kaburaraan ko, na itong importanteng paper bag na to ang ginamit. Diyos ko, siguro yung staple wire, yung staple na sa stapler, yung marks, yung butas. Diyos ko, siguro doon sa mukha nung character siguro. Kasi siguro masakit talaga. Pero parang feeling ko mas ano pa bang kailangan na sagot, 'di ba? Kasi nag-sorry naman na sila, 'di ba? Nag-sorry na yung OP, nag-sorry yung daddy. Si ate lang hindi talaga maka-move on. Ano ba sabi nila dito sa comments? Gago ka. Yung kagad eh. Sorry ate, that's not the point. Sabi dito, gago ka. Instead of just owning up to it and apologizing, ang dami pang dinahilan para di ka masisi. That bag must have sentimental value sa kanya. You should have acknowledged it and make it a proper apology. The question, how much is the paper bag? Yun lang. Isa pa yan. Hindi kasi nag-sorry siya, pero parang sinasabi, paper bag lang naman yan, paper bag lang naman yan. Baka yun yung tinutukoy kasi, na parang ate sorry nagamit yung paper bag. Tapos, pero yung sinasabi niya kasi na at least na yung paper bag nasa possession mo, paper bag lang naman siya. Siguro doon, na-trigger siguro na paper bag lang naman yan, ganon. They didn't know though, it was so important. Yes, hindi rin naman din nila alam, kaya parang wala atang gago. Pero mas leaning towards na gago si ate. Kasi nga, sana di mo na lang nakalimutan yung ID mo kasi, ate. OP, pwede naman sabihin na lang na sorry lang. Huwag na dagdagan ng paper bag lang naman. Mas importante pa ba yung paper bag kaysa sa office work mo? I think yun ata yung I think yun ata yung nag-trigger na sana hindi mo na lang dinownplay. Parang nag-sorry ka na lang, sorry kasi yun talaga yung nagamit. Ano ba gagawin namin? Nagamit na namin, nandyan na. Sorry na talaga. Pero yung sasabihin mo na, it's just a paper bag. That's not the point. Sabi nyo. Di naman niya sasabihin yung defense if the ate just accepted the apology. I think so, pero baka masakit sa kanya talaga na parang kasing dina-downplay niya pa na Basta parang yun yung, doon ko rin na-feel na parang dina-downplay niya na oh, pumalma ka na, at least nandyan na yung paper bag. Paper bag lang naman yan eh. Ano ba mas importante, yung paper bag na yan o yung trabaho mo? Mga ganon. So, ayun pa siya, parang hindi ako makapaniwala na umiiyak siya dahil sa paper bag. So, parang hindi niya dinidiscount talaga na important yung paper bag kasi medyo mababatingin niya dun sa paper bag. Ewan ko, yun yung impression sa akin. Ano to, sabi dito? Yun nga, baka may sentimental value, you should have acknowledged it and make a proper apology. I second this. Kung mali ka. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo dapat gina-justify yung mali mo in any way. At the very least, ask her. Kung medyo unreasonable pa rin, edi yun na yung validation na hinahanap mo. Pero until then, never justify a mistake. Pero nag-sorry naman daw siya. Nag-sorry naman siya eh. Even if it was important to her ate should have securedly, eto guys, eto na po yung point natin. Eto, sabi ni Expert Quiet 4681. If it was that important to her ate should have securely stored it somewhere where it won't be mistakenly grabbed and used like what happened. That is the point. Ito yan! Ate na nga nakiusap sa ID, tapos siya pa magagalit. It was an honest mistake. Kasi paper bag lang yon. Hindi naman sila papasok sa room kung hindi naiwan yung ID. Kaya minsan mahirap tumulong, ikaw pa mapapasama. Oh, totoo. I agree na sana mas naging empathetic si OP kasi mukhang highly emotional lang ate niya at that time. I also don't want to overlook na hindi naman 100% na innocent ang ate niya. As someone na nagko-collect din ng mga bagay-bagay na most likely di rin importante sa family members ko, photo cards. Heck, ano nga akong BT21 plastic bags na I got sa line pa in Korea. Hindi responsibility ng ibang tao ang mga ganong bagay. Yung collection mo, it's your responsibility na itabi siya.
Or let people in your house know how important yun sa'yo kasi how would they know otherwise? Sa mata nila, it's just a paper bag. If they mistakenly used it, walang mali siya, as in, yung di naman talaga nila alam na important yun, hindi na sana nag-blow up at nang sisi ng ganon. At the end of the day, we were just trying to help naman. Gets ko yung pagkadismaya pero holes from staples which will be barely noticeable in the long run doesn't warrant the reaction. Emo! Ang haba na pala. Ang point, bakit pa sumagot si OP? Kasi punyeta pa kausap si ate. Hindi naman niya sasabihin yung defense niya if ate just accepted the apology. Fair point. Pero that's not the point. Kagi! Yun yung nag-trigger eh. It's just a paper bag. Yeah, I think yun yung nagpa-trigger. Puro that's not the point. So ano yung point? Sana sinabi na lang ni ate, no? Yung kunwari, it's just a paper bag. That's not the point. The point is, this is important to me. Parang gano'n. Ewan ko, sana, parang example ng clear miscommunication kasi honest mistake naman from the part kay OP. Sa ate naman, it's something na valuable sa kanya, medyo nabalahura ng that way. So, di ba, parang nag-sorry naman si OP, ayaw tanggapin ni ate kasi that's not the point daw. Kasi, you know, parang, it's just a paper bag, ate. Ano ba? Ba't nagkakaganyan ka, ate? Kasi ate, tangina mo, that's not the point. It's not just a paper bag. Ganon. Sana in-explain na lang ni ate. Hindi yung puro dinidismiss. Alam mo yun? Dinidismiss niya lang yung point ng OP. Sana parang yun yung time para sabihin na, this is important to me. Kaya ako nagagalit. Kaya ako naiiyak. Kaya ako na-frustrate. Kasi importante sa akin kung saan nyo ba nakuha to. Nakatago to eh. O, diba? At least, di ba, magkakaroon tayo ng context na tinago naman pala ni ate. Kinalkal nyo yung whatever drawer, box, or kung saan man. So, di ba? At sana kahit paano meron tayong context. Baka naman kasi pointless. Puro nga that's not the point na yung sinasabi, basurang kausap. Yung point ko kasi, it's not the point. Question, a new viewer here. What's OP mean? Original poster. So, OP means yung kung sino yung nag-post nito. Ayan. Para matukoy kung sino yung kausap. Kung sino yung tinutukoy niya, ganon. Gets. Ayun. OP gets 10 points. It's a valid crash out. Ate should have said yung point niya, then OP should have just finished at very sorry. Oh, yun. Parang, sana na lang talaga na parang, ate is just a paper bag. Nasabihin ni ate, that's not the point. The point is, saan nyo kinuha to? Saan nyo nahalungkat tong paper bag na to? Kasi nakatago to. Bakit ito yung ginamit nyo? Diba? At least from there, marirealize nila OP na, oo nga no, kasi kinalkal ni daddy yung drawer mo. Nakita namin yung paper bag, yun na lang yung ginamit namin. Diba? Baka nakita nila yung other secrets ni ate along with the paper bag. Nako, nag-deep dive na tayo sa paper bag. Pero yun, parang valid naman yung nararamdaman ni ate. Valid din yung nararamdaman ni OP. Kasi lahat sila valid. Pero ano pa ba to? Meron pa bang ibang opinion dito? Sabi dito kasi gagong-gago ka. Sabi, kung sa'yo ginawa yan, kahit simpleng paper bag, magagalit ka. So, okay. So, gagong-gago ka. Di porket paper bag lang yan, para sa'yo, para sa atin mo may value, kupal. Medyo galit na galit siya, ano? Medyo galit na galit siya. Ano kaya nasa loob ng paper bag? ID. Galit na galit siya, ano? So, ano to? Anong LKG? What's LKG? Lahat kayo gago. Okay. O, sabi, tingnan naman natin kung bakit naman sabi niya lahat kayo gago. Gago ate mo kasi she blew things out of proportion. Gago ka kasi you minimize her feelings dahil para sa'yo paper bag lang yon. Sana mapag-usapan nyo ng mahinahon and sincerely. You're both adults, I assume. Yung brief ni Crush. Kaya di niya masabi yung point. Kaya siguro parang bakit ito yung ginamit yung paper bag? May laman to. Anong ginawa niyo sa laman? Sabi dito, lahat kayo gago. Ate mo OA. Sa hindi nga alam ng mga tao sa bahay niyo gano'ng ka-important yung paper bag Sana kung important, pinakatago-tago niya sana or sinabihan kayo beforehand. Ikaw naman, nasabi na yung reason bakit nag-iiyak. Sa importante sa kanya kahit ba paper bag lang yan, may value nga sa kanya. Oo, at may pagkukulang siya, pero wag mo din invalidate masyado feelings niya. Let's go, Queen! Last. So, sinasabi naman dito, parang lahat sila gago, meron yung hindi ka gago, meron naman din dito yung gagong-gago. Tatlo pala. Ano ba magagawa ng comment section if for OP literal na paper bag lang yun? Baka yun ata yung gusto nilang sa kanya, yung empathy siguro na hindi niya kasi matanggap kasi na
Kasi di ko gets bakit ang lala ng iyak ni ate dahil sa anime paper bag. So I think that's the reason why they are trying to push down or push their comments, ganon. Ano to, di ka gago. Kung diehard fan ng kung ano man ate mo, hindi niya dapat impose yun sa'yo. Nag-sorry ka na, hindi niya controlled na yung paper bag na yon, gagamitin mo. Not the point. Irresponsibility niya, kaya humantong sa ganyan. So aside from your initial apology, ano pa ba ang gusto niyang mangyari? Palitan mo yung paper bag? Unreasonable na yon. Parang ano din no? Parang paano pag kunwari sa inyo yun, nangyari sa atin? O sa akin na lang, kunwari. Ano kaya yung importante sa akin na pinaggastusan ko talaga ng malala? Tapos mababalahura lang ng ganun. Sigh of pain? Thank you, commenter. Yes. Siguro yung kunwari nagbi-build ako ng mga Lego or yung mga builds ko dito tapos nasira ni Mori. Kunwari pinakialaman. Kasi yung mga build ko, mga Naruto builds ko dito, nakalagay sila sa yung vinyl na cabinet. So, kunwari pinaglaruan ni Mori yung mga bricks ko tapos nasira. Parang talagang natanggal. Vinyl. Yes, vinyl. Spell nyo nga yung vinyl. Medieval, vinyl. Yes. Challenge. Wiset! Oo, parang tinanggal lahat. Natanggal yung ulo, natanggal yung mga little parts, nagsama-sama na. Ano kaya yung mararamdaman ko pag gano'n? Yung kunwari, si Itachi, si Jiraiya, si Naruto, tinanggal niya lahat. Parang, tinanggal niya lahat. Anong mararamdaman ko? Kahit masabing, magagalit ako talaga kasi pinaghirapan ko yun. Binili ko yun para i-build. Tapos sisirain lang ng ganon. Nakatago naman siya. Pero pinaglaruan pa rin. Hindi ako dapat magalit kasi bata lang siya. I get that. Bata lang siya and she thought na, laruan to kasi parang cartoon. Wee! Ganon. Tapos hindi niya alam na, nasisira pala yun. Kasi nga, brick build lang siya. Magagalit ako internally, iiyak na lang siguro ako habang naliligo. Kasi wala na akong magagawa eh. Paano ko pahahanapin yung mga parts nun?